Madalas ay nababalot ng mga kwento ng kaguluhan ang lungsod ng Cotabato. Ngunit sa likod nito ay isang progresibo at ligtas na lungsod. Hindi lang ito mayaman sa kultura kundi pati na rin sa naggagandahang tanawin at masasarap na pagkain. Bisitahin natin ang Cotabato City sa ulat na ito ni Ria Fernandez. Nakakabighani sa ganda. Akala mo na sa Brunei o Saudi Arabia ka, pero sa Pilipinas lang pala ito matatagpuan. Ito ang grandiosong Sultan Hassan al-Bolkiah Grand Masjid ng Cotabato City. Ipinatayo ito ng Sultanato ng Brunei bilang regalo. Nagkakahalaga lang naman ito ng $48 million. Singtaas nito ang 15 palapag na gusali. Malawak ang espasyo sa loob na kayang mag-accommodate ng 1,200 sumasamba. Bukas ang masjid sa lahat, anumang lahi o relihiyon, pero ang pakiusap lamang ng mga tagapag-alaga sa mga bumibisita ay magsuot ng konserbatibong pananamit at para sa mga babae magsuot ng hijab o tandung. Sa Cotabato City rin matatagpuan ang Rio Grande de Mindanao, ang ikalawang pinakamalakit pinakamahabang ilog sa buong bansa. Nagsisilbi itong alternatibong ruta ng mga biyahero at lagusan ng mga negosyante mula sa ibang bansa, dala ang kanilang mga produkto. Ayon sa mga taga-Cotabato, makasaysayan ang ilog dahil dito dumaan si Sheriff Kabunsuan mula Johor, Malaysia para palaganapin ang relihiyong Islam sa gitnang Mindanao noong ika-16 na siglo. Mula sa ilog, matatanaw naman ang Pedro Colina o PC Hill na kilala noon bilang Tantawan. Ginamit ang burol noon bilang lookout ng Sultanato ng Maguindanao laban sa mga dayuhang mananakop. Sa paanan nito matatagpuan ang monumento ni Sultan Kudarat, kilalang pinuno na nagsulong ng ilang taong kapayapaan sa Mindanao. Samantala, kahit hindi bahagi naman ng ARMM, nasa Cotabato City rin ang sentro ng kapangyarihan ng rehiyon. Noong panahon ni dating ARMM Governor Nur Miswari, nais na isama ang Cotabato City sa rehiyon, subalit tumanggi ang mga residente nito nang magsagawa ng plebisito. Ito naman ang Old City Hall na isang museo na ngayon. Higit 100 taon na ang estruktura pero nananatili pa rin itong matibay, bakas ang disenyong ukir ng mga Maranao. Ang People's Palace naman ang tanggapan ng alkalde ng lungsod sa kasalukuyan. Kung shopaholic ka naman, sa Barter Trade Center mabibili ang mga dekalidad na abaya, malong at masasarap na pagkain mula sa ating mga kalapit bansa. Ibinebenta rin dito ang mga hinabing inaul na nagkakahalaga ng 1,000 piso pataas at mga kasangkapang gawa ng mga Cotabateño. Para sa mga foodie naman, siguruhing tikman ang pastil, sindol at durian shake. Para sa PTV News, Ria Fernandez.